Isang mapagpalang araw po. Ako po si Miss Ruth Andaya mula sa National Catechetical Study Team 2021. Lubos na nagagalak na muli kaming nagpapatuloy na isang bagong proyekto, ang NCSC Catechetical Modular Design. Dagdag gabay sa mga katikista para sa mas epektibong pagpapalawak ng ating pananampalataya. Nais kong ibahagi ang librong katikistang Agapay Alagad, isang pagsipat sa katekismo sa nakatatanda. Isa po ito sa 7 librong handog para sa celebration ng 500 years of Christianity in the Philippines. Mula sa datos ng National Catechetical Study, findings and insight ukol sa sitwasyon ng katekesis at mga katekista sa Pilipinas, kinakailangan ang bagong anyo at forma ng katekista para sa mas epektibo at malawakang ebanghelisasyon. Paghahandog. Para sa lahat ng nakibahagi sa aming paghubog bilang isang Vincensyo na nagpatuloy sa amin sa ilalim ng tulay, sa mga kalye at daanan, sa mga bukirin at kakahuyan, sa mga pangpang at daluyan na nagturo sa amin na ang pakikiisa sa maralita ay ang daan patungo sa Diyos, na nagturo sa amin ng pananampalataya sa kagandahang loob ng Diyos na laging bukas ang puso sa taong mapagkumbaba. Ito ay para sa inyo. Isinulat ito ng ating mga kapatid na Vincentian Brothers. Sila po ay mga seminarista na puspos ang pag-aaral sa turo ng simbahan. Ayon sa kanila, ang katesismo sa nakatatanda o ang adult catechesis ay isang napabayaang catechesis. Mahalaga ng mga magulang ang unang katekista sa tahanan na gagabay sa mga anak at maihanda sa landas ng pananampalatayang Katoliko. Ang libro pong ito ay mayroong 3 bahagi. 13 paksa po ito. Isinulat ito sa wikang Tagalog para mas lubos nating maunawaan. Sa unang bahagi ay ang pamamaraan. Kailangan pa ba ito ang katesismo para sa mga nakatatandang Kristiyano? Sa ikalawang bahagi, mga module para sa katekista. Sino ang Diyos? Sino si Jesus? Sino ang aking ina? Para saan ba ang simbahan? Bakit ko kailangang magsimba? Paano ako hihingi ng tawad sa Diyos? Paano ba maging banal? Ang sakramento ng pag-aasawa at pagpapari at ang bukasyon ng mga laiko. Sa ikatlong bahagi naman ay ang module para sa natatanging pangangailangan. Ano ang mangyayari sa katapusan ng buhay? Bakit kailangang binyagan ng anak ko? Bakit kailangan ng kumpil bago ako ikasal? Ang buod ng sumasampalataya. Ang buod din ng 7 sakramento ng simbahan. So, 13 paksa po ito na makakatulong sa atin. Ang mungkahi ng simbahan ay maging kaagapay ng mga katikista ang mga nakatatanda upang magkaroon sila ng mas malalim na pangunawa sa pananampalataya. So ngayon ang tanong naman po ay paano naman ang disenyo ng librong ito? Ano ang catechetical intended learning outcome? Ang pagdisenyo ng mga catechetical na programang tumutugon sa mga nakatatandang mag-aaral ng catechesis at sa pagpapatupad ng tuloy-tuloy na pagbuo ng pananampalataya. Ang conceptual focus ay ang tahaking buhay o ang life course. Ito ay isang sosyolohikal na lapit na maaring gamiting gabay para sa na mas maintindihan. Ang catechesis ay mahalagang bahagi ng bawat yugto ng ating buhay bilang isang Katoliko. Na ang catechesis daw ay hindi lamang pambata, hindi bagkos mahalaga para sa mga kabataan, mga nagtatrabaho, at papalapit na rin sa kanilang senior years pagtanda. Ano naman ang modular design nito or ang metodo? Ang tawag dito ay ang malikhaing kateketikal na lapit. Ito ay binubuo ng 3 yugto.
Sa unang yugto ay ang magmasid at magtanong. Ano ba ito? Dito ay isang personal na retreat sa paghahanda. Sinisimulan sa mga karanasan ng mga nakatatandang Katoliko. Ano ang kanilang pinagdadaanan sa ngayon? Ano ang kanilang kaalaman? At ano ang hindi nila nauunawaan ukol sa turo ng simbahan? Unlike sa children catechesis, nagtuturo lamang tayo at nakikinig ang mga bata. Pero dito, tayo muna ang makikinig sa mga nakatatanda sa kanilang mga karanasan sa buhay. So sa ikalawang yugto naman ay ang mag-aral at magpatuto. Dito ay ibinabahagi na natin ang aral ng simbahan. Ano ang pagkakaunawa nila sa ating misyon at sa misyon nating lahat. Ang ikatlong yugto naman po ay ang pabaon at pagkilos. Dahil naunawaan mo na ang aral ng simbahan, ano naman ang nais mong gawin bilang isang Katolikong Kristiyano? Paano ka makikibahagi sa misyon ng ebanghelisasyon? Ang susunod naman ay ang catechetical competencies. Ito ay yung tahaking buhay, life course sa bawat yugto ng ating buhay, hindi lang sa kabataan, kundi bagkos ito ay para sa lahat ng edad. Next po ay ang catechetical competencies, ang life course, ang tahaking buhay. Sinasabi muli na hindi lang ito para sa kabataan, kundi bagkos sa bawat yugto ng ating buhay, mula pagkabata hanggang sa ating pagtanda. And finally, the catechetical skills, ang habang buhay na pagkatuto, lifelong learning skills. Ito po ay ang kayahang ipagpatuloy ang pag-unlad ng pangunawa at kaalaman para sa pagpapalalim ng ating pananampalataya. Sa edad na ito, inaasahan na natin na malalim ng ating pananampalataya para maging kaagapay na tayo sa misyon ng catechesis. Together, let us plant the seed in every catechetical ministry. Magandang araw po.